Ama sa langit, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ang Panginoon ng mga hukbo, ang namamahala sa lahat ng bagay na nakikita at di nakikita. Ngayong araw, idinedeklara namin ng buong paninindigan ng aming kaluluwa na lubos kaming nagtitiwala sa iyo at sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi kailanman nabibig. Alam namin na kapag itinayo namin ang aming buhay sa matatag na bato ng iyong salita, walang bagyo ang makakapagpatumba sa amin, walang salungat na hangin ang makapagpapahina sa amin. Ikaw ang aming ligtas na kublihan, ang aming matibay na kuta, ang aming kalasag na tagapagtanggol sa gitna ng mga pagsubok ng buhay na ito. Panginoon, nais naming ipahayag ngayong araw na hindi kami maaanod dahil ang aming tiwala ay hindi nakasalalay sa mga pansamantalang kalagayan, kundi sa iyong katapatan na nananatili magpakailanman mula sa salinlahi hanggang salinlahi. Diyos, alam mo ang bawat labanan na kinakaharap namin sa paglalakbay na ito sa lupa. Batid mo ang mga tahimik na pakikibaka na ginagawa namin sa lihim ng aming mga puso, ng mga bagyo na humahambalos sa aming kaluluwa kapag ang gabi ay tila walang hanggan. Ngunit kahit ang mga hangin ay humihihip ng malakas at ang mga alon ay tumataas ng mapanganib, nakakatagpo kami ng kapayapaan sa iyong presensya. Ang iyong salita ay nagsisiguro sa amin na ang mga naghihintay sa Panginoon ay nagpapanibagong lakas. Tumataas na may pakpak na parang mga agila, tumatakbo na hindi napapagod, lumalakad na hindi nanghihina. Panginoon, idinedeklara namin na mananatili kaming matibay sa pananampalataya kahit ang mga hukbo ay magtayo laban sa amin, kahit ang mga kalagayan ay sumisigaw ng pagkatalo, kahit ang kaaway ay umuungal na parang leon na naghahangad ng sinuman na kanyang malamon. Ang aming tiwala ay nakaangkla sa iyo. At dahil dito ay hindi kami maglilipat, hindi kami uurong, hindi kami susuko sa tawag na ginawa mo sa amin. Panginoong Hesus, Ikaw ang may akda at tagapagpakumpleto ng aming pananampalataya, ang nagsimula ng mabuting gawain sa amin at kukumpletuhin ito hanggang sa araw ng iyong maluwalhating pagdating. Kapag ang matinding kadiliman ay dumating sa aming mga buhay, kapag ang kapighatian ay kumatok sa aming pintuan, kapag ang takot ay sumubok na paralisahin ang aming mga hakbang, naaalala namin na ikaw ang ilaw ng mundo at sa iyo ay walang anumang kadiliman. Ang aming puso ay hindi matatakot dahil alam namin na ikaw ay kasama namin sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ang pag-asa na mayroon kami sa iyo ay hindi walang lamang pag-asa o ilusyon, kundi isang katiyakan na nakabatay sa mga walang hanggang pangako ng Diyos. Tulad ng bukang liwayway na bumubuka sa kadiliman ng gabi na nagdadala ng bagong araw, ganoon ang pag-asa ay isinilang sa aming kalooban kapag itinuon namin ang aming mga mata sa iyo. Ikaw ay para sa amin, at kung ang Diyos ay para sa amin, sino ang magiging laban sa amin? Ikaw ang tagumpay, ang nanalo sa kamatayan, impyerno at kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ama na mahabagin, idinedeklara namin ngayong araw ng buong espiritual na autoridad na ibinigay sa amin kay Kristo Jesus na magtitiwala kami lagi sa iyo at sa iyong pag-ibig na walang hanggan, walang kondisyon at walang kakulangan. Hindi kami maanod ng mga nakababalisa na balita na dumarating sa amin. Hindi kami maglilipat ng mga alon ng kawalan ng katiyakan na sumusubok na magpalubog sa amin sa pananampalataya. Ang aming kaluluwa ay nakatayo sa bato na si Kristo, at ang batong ito ay hindi kailanman maalis. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang iyong mga awa ay nagpapanibago bawat umaga, at dakila ang iyong katapatan sa amin. Kapag ang mundo sa aming paligid ay tila gumuguho, kapag ang mga istruktura na tila matatag ay bumabagsak sa harap ng aming mga mata, nananatili kaming hindi naaanod dahil ang aming tiwala ay hindi nasa mga pansamantalang bagay, kundi sa iyo na walang hanggan. Panginoon,
Nawa ay lumaganap ng malalim sa aming pagkatao ang katotohanan ito. Hindi kami maaano, hindi kami maaano, hindi kami Diyos na makapangyarihan, alam namin na may mga tunay na labanan na nangyayari sa larangan ng pisikal at espiritual. Ang kaaway ng aming mga kaluluwa ay hindi nagpapahinga sa kanyang mga pag-atake. Walang tigil na hinahanap na magpatisod sa amin, magduda sa amin, iwanan ang makipot na landas na patungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit ngayong araw ay idinedeklara namin na mananatili kaming sa pananampalatayang minsan at para sa lahat ay iniabot sa mga banal. Kapag ang mga hukbo ay magtayo laban sa amin, kapag ang mga lakas na kaaway ay sumubok na sindakin kami, kapag ang mga kalagayan ay sumisigaw na imposible, papanatilihin namin ang aming mga mata na nakatuon sa iyo. Ang aming lakas ay hindi nanggagaling sa aming sarili, kundi sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang aming general, ang commander ng aming mga labanan, ang lumalaban para sa amin habang kami ay nananatiling mapayapa. Hindi kami maaanod dahil lumalaban kami ng mga espiritual na sandata na makapangyarihan sa Diyos para sa pagwasak ng mga kuta ng Panginoon ng kaluwalhatian. Kapag ang matinding kadiliman ay dumating sa aming buhay, kapag lahat ay tila nawala at walang solusyon, ang aming puso ay hindi matatakot dahil nagtitiwala kami sa iyong ganap na soberanya. Ikaw ang Diyos na nagpapalit ng kadiliman sa liwanag, na nagpapatubo ng mga ilog sa ilang, na nagbubukas ng mga daan kung saan tila walang labasan. Ang kadiliman ay maaaring matindi, ngunit hindi kailanman magiging mas malakas kaysa iyong liwanag. Isang sinag lamang ng iyong kaluwalhatian ay sapat na upang maalis ang lahat ng kadiliman na sumusubok na balutan kami. Ang iyong sakdal na pag-ibig ay nagtataboy ng lahat ng takot. At dahil dito ay hindi kami matatakot sa anumang kasamaan dahil ikaw ay kasama namin. Ang iyong tungkod at iyong pamalo ay nag-aaliw sa amin kahit dumadaan kami sa lambak ng lilim ng kamatayan. Ang pag-asa na inilalagay mo sa aming puso ay tulad ng liwanag ng bukang liwayway na lumalaki ng lumalaki hanggang maging perpektong araw. Ang pag-asang ito ay ang angkla ng aming kaluluwa, ligtas at matibay, na tumatagos hanggang sa loob ng tabing kung saan si Jesus ay pumasok bilang tagapagtatag para sa amin. Ama na walang hanggan, umaawit kami ngayong araw ng awit ng tagumpay dahil ikaw ay para sa amin at ikaw ang sukdulang tagumpay sa lahat ng kapangyarihan at autoridad. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang higante na magtayo laban sa amin, gaano kataas ang mga pader na tila hindi matatagos, gaano kalalim ang bangin na sumusubok na lumamon sa amin. Ikaw ay mas dakila kaysa lahat ng ito. Ikaw ang Diyos na winasak ang mga pader ng Jericho sa isang simpleng sigaw ng tagumpay, na ginawang manalo si David kay Goliath sa isang simpleng bato, na pinalaya si Pedro mula sa bilangguan sa pamamagitan ng isang anghel. Walang sitwasyon na masyadong mahirap para sa iyo. Walang problema na masyadong komplikado para sa iyong kapangyarihan. Idinedeklara namin ngayong araw na lubos kaming nagtitiwala sa iyo at sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi kailanman Hindi kami maaanod dahil kami ay itinayo sa pundasyon ng mga apostol at propeta na si Kristo Jesus ang pangunahing batong panulu. Ang espiritual na bahay na ito na itinayo mo sa amin ay lalabanan ang lahat ng bagyo. Diyos ng lahat ng karunungan, alam mo ang hinaharap tulad ng pagkakaalam mo sa nakaraan, at dahil dito ay maaari kaming magpahinga ng ligtas sa iyong mga kamay. Hindi kami kailangang matakot sa bukas dahil ikaw ay nandoon na, naghahanda ng landas, nag-aayos ng mga hakbang, nagtatatag ng mga tagumpay. Ang iyong walang hanggang pag-ibig ay ang hindi maaanod na pundasyon kung saan itinayo namin ang aming buong pag-ibig. Timang pam-ambigyon iton ay hindi umaasa sa aming performance, hindi kondisyonal sa aming mga tagumpay, hindi nag-iiba ayon sa aming mga kalagayan. Ito ay pag-ibig na natukoy na bago pa ang pagkakatatag ng mundo. Pag-ibig na umaabot sa amin noong kami ay mga makasalanan pa.
pag-ibig na hindi kailanman susuko sa amin. Dahil sa walang hanggan at hindi nagbabagong pag-ibig na ito, idinedeklara namin ng buong katiyakan, hindi kami maaanod, hindi kami maalis, hindi kami matatalo. Mananatili kaming matibay hanggang makita namin ang kaluwalhatian ng Diyos na lubos na ipinahayag sa aming mga buhay. Panginoon ng mga hukbo, alam namin na may isang espiritual na digmaan na nangyayari sa mga dimensyon na hindi makikita ng aming natural na mga mata. Ngunit inihayag mo sa amin sa iyong salita na hindi kami nakikipaglaban, laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga prinsipalidad, mga kapangyarihan, mga tagapamahala ng madilim na mundo na ito, at mga espiritual na puwersa ng kasamaan. Gayunpaman, hindi kami natatakot dahil mas dakila ang nasa amin kaysa sa nasa mo. Ang mga kaaway na magtayo laban sa amin ay babagsak, matatalo, mapapahiya, dahil ang aming Diyos ay walang hanggang mas malakas kaysa sa lahat sila na pinagsama. Ikaw ang Diyos na walang hangganan, na walang karibal, na namamahala ng soberano sa buong nilikha. Lahat ay kaya mo, ganap na lahat ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Walang sitwasyong imposible para sa iyo. Walang sakit na hindi mapagagaling ng iyong kapangyarihan. Walang sirang relasyon na hindi mo maibabalik. Idinedeklara namin na ang iyong walang hanggang kapangyarihan ay gagana sa aming buhay. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, itinataas namin ngayong araw ang maluwalhating pangalan ni Hesukristo, ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Sa harap nito ay luluhod ang bawat tuhod at ipahahayag ng bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon. Walang mas mataas na pangalan sa buong nilikha. Walang mas dakila ng autoridad sa buong sansinuko. Ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan na magligtas, magpagaling, magpalaya, magbalik, bumuhay. Kapag tinawag namin ang mahalagang pangalang ito, ang mga demonyo ay nangangatal, ang mga sakit ay tumakas, ang mga bundok ay gumagalaw, ang mga imposible ay nagiging posible. Si Jesus ay dakila sa kanyang pag-ibig, sa kanyang awa, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang biyaya. Kaya niya ang lahat ng bagay, alam niya ang lahat ng bagay, nakikita niya ang lahat ng bagay. Walang detalye ng aming buhay na tumakas sa kanyang mapagmahal na pag-aalaga. Siya ay nakikinig sa daing ng kanyang bayan. Naririnig niya ang mga panalangin na umaahon na parang insenso hanggang sa kanyang trono. Panginoong Jesus, nagtitiwala kami sa iyo dahil karapat-dapat ka sa lahat ng tiwala, dahil hindi ka kailanman nabigo at hindi ka kailanman bibigo. Diyos na tapat, ang mga kaaway na ngayong araw ay tumatayo laban sa iyong gawain at laban sa iyong bayan ay babagsak na natalo dahil ikaw ay mas malakas kaysa sa lahat sila. Ang iyong lakas ay hindi bumababa sa paglipas ng panahon. Ang iyong bisig ay hindi pumikli upang hindi makapagligtas. Ikaw ay ang parehong Diyos na nagbukas ng dagat na pula, na pinigil ang araw sa langit, na bumuhay ng mga patay, na nagbigay ng paningin sa mga bulag. Ang parehong kapangyarihang ito ay gumagana ngayon para sa mga nagtitiwala sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano karami ang mga kalaban, gaano sila kahusay na armado, gaano estratehiko ang kanilang mga plano. Lahat ay babagsak sa harap ng kamahalan ng aming Diyos. Lahat ay kaya mo at ang katotohanan ito ay pumupuno sa aming puso ng tapang at espiritual na katapangan. Hindi kami uurong sa harap ng mga hamon. Hindi kami masisindak sa harap ng mga banta. Hindi kami manghihina sa harap ng mga kahirapan. Mananatili kaming matibay na alam na ang tagumpay ay garantisado, na dahil ang aming Diyos ay ang tagumpay. Ama sa langit, ngayong araw ay pinagpapanibago namin ang aming hindi maaanod na tiwala sa iyo at sa iyong walang hanggang pag-ibig na sumusuporta sa amin bawat araw. Ang tiwala na ito ay hindi pagmamataas o kayabangan, kundi tunay na pananampalataya na ipinanganak mula sa malalim na kaalaman ng kung sino ka at kung ano na ang ginawa mo para sa amin. Hindi kami maaanod dahil ang aming pag-asa ay hindi nasa limitadong kakayahan ng tao,
kundi sa walang hangganang Diyos na may lahat ng kayamanan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng karunungan. Hindi kami maglilipat dahil ang aming mga paa ay nakatayo sa solidong bato na si Kristo Jesus. Hindi kami matatalo dahil ang kasama namin ay mas dakila kaysa sa sino mang kalaban na maaaring lumitaw sa aming landas. Panginoon, nais naming mabuhay bawat araw ng maluwalhating katotohanan ito. Sa iyo at sa pamamagitan mo. At para sa iyo ay kami ay higit na mga tagumpay. Ito ay hindi tagumpay na nakamit namin sa aming sariling lakas, kundi tagumpay na natanggap namin ng libre sa pamamagitan ng kumpletong gawain ni Hesukristo sa krus. Panginoong Jesus, idinedeklara namin ngayong araw ng buong katapatan ng aming puso. Nagtitiwala kami sa iyo, hindi lamang sa mga walang lamang salita, kundi sa tiwala na naipapakita sa pagsunod, sa katapatan, sa pagtitiyaga. Nagtitiwala kami sa iyo kapag lahat ay ayos at kapag ang mga bagyo ay umuungal. Nagtitiwala kami sa iyo sa mga kaligayahan at sa mga kalungkot. Nagtitiwala kami sa iyo sa kasaganaan at sa kakulangan. Nagtitiwala kami sa iyo kapag nauunawaan namin ang iyong mga paraan at kapag tila misteryoso sa aming limitadong mga mata. Ang tiwala na ito ay ang pundasyon ng aming relasyon sa iyo, ang batayan kung saan itinayo namin ang aming buong espiritual na buhay. Nais naming maging tulad ng puno na itinanim sa tabi ng mga agos ng tubig na kahit sa panahon ng tagtuyot ay hindi tumitigil na magbunga dahil ang mga ugat nito ay malalim na nakalubog sa walang kupas na bukal. Ang aming tiwala sa iyo, Panginoon, ay ang malalim na ugat na ito na nagpapanatili sa aming berde at mabunga sa lahat ng mga panahon ng buhay. Diyos na walang hanggan, ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi isang panandaliang damdamin na nagbabago ayon sa mga kalagayan. Ito ay walang hanggang pag-ibig na itayo bago pa ang pagkakatatag ng mundo, sinilyo ng mahalagang dugo ni Hesukristo. Ang pag-ibig na ito ay umaabot sa amin noong kami ay mga makasalanan. Binago kami sa pamamagitan ng biyaya. Inampun kami bilang mga anak. Binigyan kami ng pagkakakilanlan. Dahil sa walang sukat na pag-ibig na ito, hindi kami maaanod anuman ang bagyo na darating. Ang iyong pag-ibig ay aming kalasag na tagapagtanggol, aming matibay na kuta, aming ligtas na kublihan. Ito ay buong lumiligid sa amin, bumabalot sa amin, na parang balabal, sumusuporta sa amin, na parang walang hanggang mga bisig, walang makapaghihiwalay sa amin mula sa pag-ibig na ito na nasa Panginoong Hesukristo. Hindi kamatayan, hindi buhay, hindi mga anghel, hindi mga prinsipalidad, hindi mga kasalukuyan, hindi mga hinaharap, hindi mga kapangyarihan, hindi taas, hindi lalim, hindi anumang nilikha ay makapaghihiwalay sa amin mula sa pag-ibig ng Diyos. Ito ay aming hindi maaanod na katiyakan. Panginoon ng aming kaligtasan, lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil alam namin ang iyong karakter. Natikman ang iyong naranasan ang iyong katapatan. Hindi kami tulad ng mga nagtitiwala sa mga prinsipe o sa sino mang anak ng tao na wala ng kaligtasan. Ang aming tiwala ay inilalagay lamang sa iyo, ang buhay at tunay na Diyos. Nagtitiwala kami sa iyong salita na buhay, epektibo, mas matalas kaysa espada na may dalawang talim. Nagtitiwala kami sa iyong mga pangako na oo at amen kay Kristo Jesus. Nagtitiwala kami sa iyong pag-ibig na hindi kailanman nabibigo, sa iyong awa na nagpapanibago bawat umaga, sa iyong biyaya na sapat para sa amin. Kaya idinedeklara namin muli ng buong paninindigan. Hindi kami maaanod. Ito ay hindi walang lamang pahayag, kundi isang deklarasyon ng pananampalataya batay sa kung sino ka at sa kung ano na ang ginawa. Mananatili kaming matibay hanggang sa dulo. Inaalagaan ang pananampalatayang ipinagkatiwala sa amin. Tumatakbo ng may pagtitiyaga sa karera na nakalagay sa amin. Mga mahal na kapatid na lalaki at babae na nanonood ng panalangin na ito sa mahalagang sandaling ito, nais kong magsalita ng direkta sa inyong puso. Kung hinipo ng mensaheng ito ang inyong kaluluwa, kung naramdaman ninyo ang galaw ng Espiritu Santo
na kinukumpirma ang mga katotohanan ito sa inyong huwag itago para lamang sa inyo. Ipakita ang inyong pasasalamat sa Diyos sa pag-click ng like button dito sa ibaba bilang isang gawa ng pagsamba at pagkilala na ang Panginoon ay nagsalita sa inyo ngayong araw. Ngunit huwag huminto doon. May mga tao sa inyong paligid na naaalog ng mga bagyo ng buhay, na nasa bingit ng pagsuko, na kailangan marinig na may Diyos na hindi kailanman mag-iiwan sa kanila. Ibahagi ang video na ito sa kanila ngayon. Ipadala sa messaging app, i-post sa inyong social media, ipakita ng personal sa nangangailangan. Maaari kayong maging instrumento ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa desperadong puso. Bukod dito, manatili sa amin sa channel na ito kung saan linggo-linggo ay nagdadala kami ng makapangyarihang mga panalangin na nagtatayo ng inyong pananampalataya at nagpapalakas ng inyong espiritu. Isulat ang inyong pangalan sa mga komento upang maipanalangin namin kayo ng tiyak dahil naniniwala kami sa kapangyarihan ng panalangin pamamagitan. Sabihin din sa amin ang inyong mga kahilingan sa panalangin, ang mga pangangailangan na alam lamang ng Diyos ng malalim, at sama-sama nating dadalhin ang lahat sa trono ng biyaya. At kung gumawa na ng mga himala ang Diyos sa inyong buhay, kung nakaranas na kayo ng mga tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya, ibahagi ang inyong patotoo sa mga komento upang ang iba ay mahikayat at luwalhatiin ang Panginoon. Tandaan, ang inyong kwento ng pananampalataya ay maaaring maging eksaktong kailangan marinig ng isang tao ngayong araw upang huwag sumuko. Nawa ay patuloy na pagpalain ng Panginoon ang inyong buhay ng makapangyarihan at manatili kayong hindi naaanog na nagtitiwala sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos.